Magandang araw po sa ating lahat. Atin pong tinatanggap ang bawat isa sa ating Sunday live stream dito sa Christ Life Assemblies. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Maraming salamat po sa inyong pagpapala ng fellowship sa aming lahat. Ganon din ay gusto nating tanggapin ang mga bisita, ang mga kapatid na kasama natin ngayong araw na ito. Meron po tayong isang interesting na araw at meron tayong isang napakahalagang pag-uusapan. Pero bago ang lahat ay ating ibigay ang ating mga gagawin sa isang panalangin sa ating Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Ama, kami po ay namamangha sa iyong biyaya sa amin araw-araw. Salamat sa biyaya mo ulit na bago, malalim, at may pagpapala ngayong araw na ito. At sa mga araw pang darating, lalong-lalo na biyayaan mo ang aming mga pag-uusapan, ang katotohanan ng iyong salita. Ang kayamanan nito ay maintindihan namin at maging inspirasyon sa aming paglalakad at maging hamon sa aming paglilingkod. Sa aming pagtalakay, aming binibigay ang aming mga isipan. Binubuksan namin ito sa iyong paggabay at binubuksan namin ito sa iyong pagbibigay ng iyong kaalaman. Nagpapasalamat kami sa lahat ng aming mga matututunan sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa mga tanda ng mga huling araw ayon sa Panginoong Hesus. Signs of the last days according to Jesus. Isa po siyang mahalagang paksa, pero isa siyang malawak na usapin. Tayo po ay tutuon sa isang chapter lang sa scriptures sa Matthew 24. Mahalaga ang kinabukasan at marami ang mga interesado na malaman ang hinaharap. Walang sino man sa atin ang hindi nag-aatubiling malaman kung anong mangyayari sa atin, sa ating buhay, sa ating mundo. Pero tayo ba ay nakatira na sa mga huling araw? Ito ang tanong ng madami. Ito ang interested na malaman ng sino pa man isa sa atin. Upang malaman ito, hindi natin titingnan ang mga bolang kristal at mga baraha katamang ng ginagawa ng mga pagano. Subalit natin kung konsultahin ang salita ng Diyos. At titingnan natin kung ano ang nakita ng Diyos na nakakaalam ng hinaharap tungkol sa mga bagay na paparating. Sa Matthew 16 verse 3, ito ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang mga detractors noong unang panahon. Kung umaga naman ay sinasabi ninyo, masama ang panahon dahil mapula at makulimlim ang langit. O kayong mga mapagpaimbabaw, alam ninyong kilalanin ang anyo ng langit, ngunit hindi ninyo alam. Kilalanin ang mga tanda ng panahon. Sabi niya, you did not know the signs of the times. Isang napakahalagang bagay kasi kapag hindi natin alam kung ano ang panahon na kinalalagyan natin sa kasaysayan ng mundo ayon sa Panginoon, ay marami tayong mamimiss out. Marami tayong hindi makikilala at marami tayong hindi mapaghahandaan. So if we are living in the last days, what are the signs? Sa Matthew 24 verse 3, at samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ang nabukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparit at ng katapusan ng sanglibutan? Isa ito o kung hindi man ito ang pinakamahaba sa lahat ng diskurso ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang mga pangangaral ay madami sa kasulatan, sa Ebanghelyo. Pero napakahaba ng kanyang pangangaral dito sa Matthew 24 hanggang Matthew 25. Ito ang sikat na tinatawag na The Olivet Discourse, kung saan kanyang sinagot at nagbigay siya ng maraming mga detalye tungkol sa
kailan mangyayari yung pagwasak ng templo, at ito ay nangyari noong AD 70. Nagbigay siya ng tanda sa kanila 40 years before mangyari ito. Pero nagbigay din siya ng mga tanda tungkol sa kanyang second coming. Hindi na ito nangyari noong AD 70 dahil hinihintay pa rin natin ito. At ng katapusan ng sanglibutan. 3 things yung kanyang sasagutin dito sa Matthew 24 sa kanyang Olivet Discourse. At ito din ay may parallel sa Mark 13 at saka sa Luke 21. Titingnan natin ang mga sinasabi niyang Matthew 24 verse 33. At bago magtapos yung chapter, sinabi ni Jesus Christ, pagkatapos niyang banggitin yung maraming mga tanda, gayon din naman kayo pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo, na siya'y malapit na sa mga pintuan na nga. May mga tanda na makikita. Hindi lingid, hindi siya sikreto. Makikita siya, at dahil dito sa mga tandang ito ay malalaman na siya ay malapit na at nasa pinto na nga. Maraming mga plano ang mga tao sa hinaharap. Ang magpayaman, makarating kung saan-saan, magkaroon ng kung ano-ano. Subalit kung nasa mga huling araw na tayo, ay dapat tayong mag-ingat sa kung ano yung ating pinagtutuunan, ano yung ginagawa nating layunin, at ano yung mga ating mga pinapahalagahan. Dahil maraming mga babala, mga unang mga babala na ibinigay ang Panginoon sa mga kasulatan tungkol sa kung ano yung mangyayari sa mga huling araw bago niyang pagparito. Isa ang Matthew 24 sa madaming mga lugar ng Biblia tungkol dito. Sa Matthew 24 verse 4, nagsimulang sumagot si Jesus tungkol sa kung ano yung mga tanda ng bago siya dumating at ng katapusan ng mundo. Sabi niya, mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ng sinuman. Matthew 24 verse 5, ito ay sapagkat maraming darating sa aking pangalan, sasabihin nila, ako ang Kristo, at marami silang ililigaw. At ito yung kanyang unang-unang nabanggit na sa lahat ng inyong makikita bago bago dumating ang kanyang pagparitong muli at bago ang katapusan ng sanglibutan, madami daw yung magsisidating. Nagagamitin ang kanyang pangalan. Sila ay mangangaral for Jesus, i-represent nila si Jesus, at sasabihin pa nga nila na sila ang Kristo. Pero hindi upang iligtas, kundi iligaw ang madami. So tungkol ito sa pangangaral ng maraming mga tao. Hindi sila mangangaral na nangangaral ng ibang Diyos at ibang tagapagligtas, kundi sila ay mga Christian pastors at Christian preachers, at sila ay mga taong nagre-represent sa Christianity. No wonder sa mga huling araw, katulad ng panahon natin, majority ang nagsasabing Christian sila. The biggest of all religions ay Christianity pa din. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, ang Christianity ay mapupuno ng mga bulaang mga tagapagturo at bulaang taral. Matthew 24 verse 24, uulitin niya, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hirang. Mamaya makikita ulit natin itong verse na ito. Pero gusto ko lang pansinin natin na paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Hesus yung mga katagang mag-ingat, dahil ang unang-unang makikita, ang nagpapatuloy na nakikita sa mga huling mga araw ay ang mga paulit-ulit ding pangangaral ng mga tao tungkol sa Panginoong Hesus, tungkol sa kanyang pagliligtas, pero sila ay mga bulaan. Mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagligtas, nangangako ng kaligtasan, at magliligaw ng madami yung mga hinirang. Mamaya malalaman natin kung gaano kariin at kahalaga yung babalang ito ng Panginoon. Pagpatuloy natin sa verse 6, maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan.
Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ang wakas. Pagkakaroon ng giyera at mga balita tungkol sa giyera. And for the last 100 years, ay nakita natin ang mga digmaan na nangyari sa buong mundo. Ang unang-unang World War I na pumatay halos ng 10 milyong mga tao. At pagkas ay ang World War II na pumatay ng humigit kumulang 40 milyones na mga tao. At nung nagdaang siglo lang ang mga pandaigdigang digmaan na ito, sinalihan ng maraming mga bansa at pumatay ng madami, sumira ng madami. Ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus na mga huling araw. Ito ang pagkakakilanlan ng mga huling araw. If you want to identify when is the last days, when will it start, when will it be, makikita mo na ito ay sinisimbolo ng mga digmaan. At interesting, kasi nangyari na yung dalawang digmaan. Sabi ng isang article sa isang article sa newspaper, sabi niya dito, the 20th century was the most murderous in recorded history. The total number of deaths caused by or associated with its wars has been estimated at 187 million, the equivalent of more than 10% of the world's population in 1913. Bago magsimula ang unang digmaang pandaigdigan ng 1913, ang population ay halos 10% ng population noon ay namatay sa dalawang digmaang pandaigdig. At yung iba pang mga giyerang sibil at iba pang giyera ng bansa laban sa mga bansa noong 20th century. So madaming namatay sa mga digmaan sa nagdaang siglo. Matthew 24 verse 7, magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa mga kaharian. Giyerang sibil at regional wars. Ito yung sinasabi ng verse na ito. Pagkatapos ng maraming digmaan na mga major, mga minor, mga maliliit na digmaan, regional at civil wars. Pagkatapos ng World War II noong 1945, mga ilang dekada lang ay nagkaroon ng tinatawag na Berlin Crisis noong 1961. Nagkaroon ng standoff sa pagitan ng democracy at saka communism sa Germany. Nagkaroon ng tinatawag na Korean War. Noong early 1950s versus South Korea. Karoon ng Vietnam War noong 1960s hanggang 1970s. At demokrasya. Karoon ng Cuban Crisis noong 1960s na halos magdala sa buong mundo sa isang karoon ng Soviet-Afghan War. Nagkaroon ng Iran-Iraq War noong 1980s. Nagkaroon ng Yom Kippur War. Middle East sa Israel. Gulf War noong 1991-92. Rwanda genocide noong 1990s na pumatay ng milyon na mga Serbia-Croatia War noong 1990s. War of Terror na hanggang ngayon ay
nagpapatuloy na nagsimula ng 2001 na hanggang dito sa Pilipinas na din. At syempre, yung fresh at bago spring kamakailan lang. Kung saan nagpalit ng mga liderato ang iba't ibang Muslim na mga bansa katulad ng Libya, Egypt pa. Lahat ng ito ay nangyari sa nagdaang siglo o kaya sa nagdaang 50 dekada. At lahat ng ito ay babala na sinasabi ng Panginoon na mangyayari bago ang kanyang pagparito at ang katapusan ng sanglibutan. Sa Matthew 24 verse 7, magkakaroon ng mga taggutom, mga salot, mga lindol sa iba't ibang mga dako. Hanggang ngayon ay napakadaming mga paglilindol na nangyayari. Makikita natin dito yung daanan ng mga lindol sa buong mundo, yung tinatawag na Ring of Fire. At ang Pilipinas ay daanan din ng lindol. Makikita natin dito yung data na sa nagdaang 10 years sa Amerika ay nakakaranas sila ng malalakas na lindol kaysa sa nagdaang mga 50 years. The world's deadliest earthquake, sabi naman ng balitang ito. At ito ay nangyari lamang nung nagdaang siglo hanggang ngayon na pumatay ng marami. Milyon na mga tao. Dito nangyari yung mga mas nakamamatay na mga padol sa nagdaang siglo hanggang sa kasalukuyan. Sa Pakistan, China, Japan. Nakikita natin itong mga paglilindol na ito na sumira at pumatay ang napakadami. At for the last 114 years, sabi ng data na ito, ay nagkaroon ng napakalalakas na mga paglilindol, sabi ng USGS. Number of earthquakes na ang kanyang lakas ay 6 in the Richter scale per decade itong data na ito from 1900s hanggang 2009. At makikita natin yung pataas na linya ng graph. Ang ibig sabihin, ang mga lindol ay mas pumapatay ng mas madami. Ang mga dito ay hindi pwedeng itanggi. Ang mga ito ay gawa ng mga eksperto at hindi sila gawa ng mga relihiyosong mga tao. Makikita natin dito sa panghuli na ang occurrences of deadly earthquakes ay mas dumadami the last 30 or 40 years. So makikita natin kung ating malalaman yung datos, i-examine yung data na papatindi ang mga earthquakes at papadami. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus na sa mga iba't ibang dako ay magkakaroon ng mga lindol. Pero hindi lamang mga lindol yung sinabi niya kasi magkakaroon din daw ng At makikita natin sa mga balita, di ba, for the last 20 years, ang taggutom ay nangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo at iba't ibang bahagi ng kontinente. Sa Asia, karon ng taggutom sa Africa at iba pang bahagi. Dito India, ito ay sa Thailand, sa tsunami. At nandito ang ilan mga report tungkol sa global hunger na nagpapatuloy na tumataas ayon sa United Nations. At ito ay bago magkaroon ng COVID. Sabi niya, 821 million people now hungry and over 150 million children stunted, putting hunger eradication goal at risk. So, gusto nila na mamatanggal na yung taggutom, pero ang problema, mas dumadami yung nagugutom at mas dumadami ang hindi na nakakalaki ng normal na mga bata dahil sa malnutrition.
Ito ay mga pag-aat obserbasyon ayon sa realidad. Sabi pa dito, global hunger fell for decades but it's rising again. Nawala na yung global hunger, 'di ba? Na nagkaroon dahil sa tagtuyot noong 1980s, pero lalong-lalo na sa mga bansa sa Africa. At pero sabi niya ito ay tumataas ang global hunger. At mga data ito na tumataas ulit yung pandaigdig taggutom. At ang mga dahilan ay nakita na rin lahat iba-iba. Yung pagbabago ng klima dahil doon ay hindi na nagkakaroon ng sapat na ulan, kundi napaka-daming tagtuyot at iba pang mga factors na nagli-lead sa global hunger. Tulad nung 1980s sa Africa, katulad ng 1990s sa North Korea na pumatay ng milyon. At ngayon dahil sa giyera naman sa year 2000. Ito ang ilan sa mga sanhi ng famine or global hunger. Food supply, kawalan ng food supply dahil sa climate change, kawalan ng production o ani, poverty, yung pangalawa, na kahit meron kang food supply pero kung wala kang ibibili dahil mahirap ka, mataas ang unemployment sa maraming mga kontinente at pagkakaroon ka din ng tagutom, oppression, ang mga pamahalaan o mga pamumuno ng mga tao sa iba't ibang mga bansa na kanilang pinapahirapan ang kanilang mga nasasakupan, na imbis na sila ay maglingkod sa kanilang mga tao ay ginagawa nilang gatasan ang mga tao at hindi nila binibigay yung nararapat para sa mga tao. At dahil dito ay nakakaranas yung mga tao ng tagutom, giyera. At nakikita natin sa factor na ito na kung mayroong giyera sa isang lugar, mawawalan na rin ng tulong ang lugar na yon mula sa labas. At madalas, nagkakaroon ng taggutom kapag may mga giyera sa lugar. Mga sakit na nagdadala ng lockdown o strict quarantine. At dahil doon ay hindi na maabot itong mga lugar na ito ang tulong o relief. Katulad ng coronavirus sa panahon natin. Sabi niya rito, coronavirus could double number of people going hungry. Ito ay sa kasagsagan ng umpisa ng coronavirus pandemic noong nakaraang taon. Sinasabi ng mga dalubhasa na it could trigger a global hunger, double in size and in extent sa buong mundo. So, dahil sa lockdown, hindi nagkakaroon ng trabaho yung mga tao, walang productivity, at ang production o sa pagkain at iba na-aapektuhan. Sa Luke 21 verse 11, ipagpatuloy natin yung sinasabi niya ni Jesus Christ sa Matthew 24. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa iba't ibang dakoy ng taggutom at salot o pestilence, katulad ng coronavirus na ating problema sa buong mundo. Ang coronavirus ay isa lang sa mga virus na nanalasa at mananalasa pa sa population ng buong mundo sa history ng sangkatauhan. Ang pinakasikat sa nagdaang siglo ay yung Spanish flu. At ito ay sanhi o ang nag-cause nito ay yung virus na ang tawag ay H1N1. At patuloy ito na kakaroon ng tinatawag na variant o mutation. Noong 1957 sa China, nagkaroon ulit ito at pumatay ng higit kumulang 1 milyon. Noong 1968 sa China ulit, naging H3N2 at pumatay ng higit kumulang na milyon. Ito ay nag-mutate noong 1977 at yung huling mutation nito ay yung influenza pandemic sa Hong Kong noong 2009. Ang mga viruses at mga bacteria ay ang
malaking sanhi ng kamatayan ng maraming mga tao sa history of mankind. At sila ay mas lumalakas at sila ay mas nagiging mapanganib. Iba-iba sila sa buong history ng sangkatauhan. Yung Marburg sa Uganda noong 1967, yung Ebola noong 1976, ito ay doon pa din sa Africa at meron din sa Malaysia, may SARS sa China na unang dumating noong 2003. Yung MERS na nanggaling sa Saudi Arabia sa Middle East at yung kasalukuyan na problema natin, yung SARS-2 o naman yung COVID-19. Madami pang mga nawala ng mga sakit at pandemya na bumabalik o epidemya na bumabalik. Katulad ng dengue fever, malaria, meningitis, schistosomiasis, rabies, cholera, polio, yellow fever at tuberculosis. Sila ay bumabalik ng mga sakit na sila ay eradicated na nung unang panahon dahil sa madaming mga factors. Kasi every time na sinisira ng mga tao ang mga lugar kung saan nakatira itong mga viruses na ito, katulad sa mga gubat at iba pa, pag pupunta yung mga tao doon, nakukuha nila itong mga sakit na ito at pagbalik nila sa civilization ay naiyahawa nila sa iba. Yung pamamaraan ng kanilang diet, pagkain nila ng mga ganitong mga hayop na pinanggagalingan ng mga sakit. Yung urbanization na tinatawag, na dahil sa kanilang paglilinis ng mga gubat, pagpapatag ng mga bundok, hindi lamang nawawalan ng habitation itong mga organismong ito, subalit lumalapit yung mga tao sa kanila at sila ay nahahawa. So, nawala itong mga sakit na ito pero sila ay re-emerge diseases. Meron namang mga emerging diseases, mga bagong mga sakit, katulad ng mga nabanggit ko kanina. At isa nga dito ay yung SARS na unang dumating noong 2003 at ngayon ay mas nananalasa. Milyon-milyon yung nagkaroon na at milyon na rin yung mga patay. Ang SARS o yung Severe Acute Respiratory Syndrome ay unang naitala sa China noong 2003 at ito'y pumatay ng halos humigit kumulang 800 na mga tao. Sa 30 countries, nagkaroon ng 8,400 mahigit na mga kaso. Pero yung SARS-2 o yung nCoV na tinatawag, yung ating COVID-19 ngayon, ay mas matindi kasi ito ay mutation ng SARS-1. Ito ba ay prophesied, itong SARS? Ito po ay prophesied kasi sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga salot sa iba't ibang lugar sa mundo bago yung second coming at yung end of the world. Tulad na nabanggit natin kanina. Pero kahit ang mga taong matatalino katulad ni Bill Gates ay nagbigay na ng paalala at babala tungkol sa mga pandemyang ito nung kanyang speech na lumpati sa TED Talk noong 2015. At pagkatapos na natuklasan itong COVID-19, nagbigay ulit siya ng babala na maaring magkaroon ng isa pang pandemya within 3 to 20 years and it could be 10 times worse kapag hindi ito sineryoso at pinagandaan ng sangkatauhan. So, we are at the brink of being annihilated. Yung pagpuksa ng sangkatauhan sa buong sanglibutan is here. The possibility of that is here. At makikita natin yung emerging at re-emerging na mga potential killers of mankind. But will history repeat itself? Diba? Paano ba nare-repeat ba? Ito ba ay paulit-ulit lang na nangyayari? Tingnan natin at pansinin yung World War I na pinag-usapan natin kanina. Simula 1914 hanggang 1918. Noong 1918, nagkaroon ng Spanish flu na pumatay ng mahigit 1 million na mga tao.
Pagkatapos noon ay nagkaroon ng tinatawag na Great Depression. Di lamang nawalan ng maraming tao ang Europe noong World War I, kundi sila din ay namatayan ng milyon-milyon. Hindi lamang sa giyera, kundi dahil sa Spanish flu na tumagal ng 4 na taon at mahigit pa. At dahil doon ay naapektuhan ang kanilang ekonomiya at naging mga tao. Nagkaroon ng paghahanap at paghahangad ng mga tao ng tagapagligtas at umasa siya sa kanyang kapwa. At sa Europe, nakita nila ito kay Hitler at siya ay bangon sa liderato. Pero sa pagbangon ni Hitler sa liderato upang bigyan ng pag-asa ang war-torn Europe, war-torn Germany, economic depressed Germans at Europe, ay mayroon ding masamang plano si Hitler ang paglipol sa isang lipi ang mga Hudyo. At kanyang isinakatuparan ito at pumatay siya ng hindi bababa sa 6 na milyon at hindi tataas sa 10 mga milyon na mga Hudyo. Sa tinatawag na Holocaust, isamatikong pagpatay o genocide sa isang lahi. Pagkat itong lahat ng ito ay nangyari noong World War II, just between 1939 to 1945. So imagine yung nangyari between 1914 to 1945. Imagine yung giyera na dumating, yung pagpatay, yung pagpinsala, hindi lamang sa buhay kundi ng ari-arian. Ito ba ay signs of the last times na nakikita natin, nababasa natin at napapanood natin? Mauulit ba ulit yung nangyari sa nagdaang siglo? Yung pagdating ng giyera o pagdating ng pandemya, pagkatapos taghirap, taggutom, pagkatapos ang pangangailangan ng tagapagligtas. At kapag mayroong dumating na magbibigay ng sagot, gagawin ang lahat para sundin siya. Kahit na persecution ang dadalhin nito sa bayan ng Diyos, mauulit ba ulit siya? Ito ba ay mga ng paparating na pagtatapos ng sanglibutan? Ipagpatuloy natin sa Matthew 24 verse 8. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Pero ang lahat ng ito, yung mga salot, taggutom, mga giyera, at mga bulaang propeta na dadating, sabi niya, ito ay pauna pa lang. Unang kirot ng isang babaeng nagdadalang tao na nanganganib na. Papatindi ang kirot, papatindi ang sakit, papatindi ang mangyayari, papasama. Hindi siya bubuti. Sa verse 9, pagkatapos ng mga iyon, sabi niya ay ibibigay nila kayo sa paghihirap. Papatayin, kapupuutan kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Mayroong worldwide persecution para sa mga tinawag sa pangalan ni Jesus o Christians. At sabi niya, kayo pahihirapan, kayo kapupuutan, kayo ipapatayin. This will mean a difficult life for Christians and those professing Christians until they stop to profess, confess, and follow Christ. It will not stop. May paghihirap, mayroong pagkapuot at pagpatay in a global scale, tila baga, sa lahat ng mga bansa, sabi niya, dahil sa pangalan ni Jesus. At nakikita natin na madaming mga galit sa mga Christians sa mga bansa ng mga komunista, sa mga bansang mga Hindu, sa mga bansang Buddhist, sa mga bansang iba ang religion, katulad ng Islam. At yung greatest persecution ng tinatawag ng mga Christians, yung 10 mga bansang greatest persecutions, majority of those are Islamic. Dahil sa pangalan ni Jesus. Verse 10, marami ang matitisod, magkakanulo sa isa't isa, at mapupuot sa isa't isa. Na ang pinaka-reasonable thing to do is to give up. Diba? Ang Christianity mo. Diba? And if kung mamarapatin at dahil sa kaligtasan mo, ay baka i-betray mo pa yung ibang mga Christians. Nandito yung sinasabi ni Jesus Christ na pagkawalan ng pananampalataya.
Dahil sa maraming mga bagay na nangyari, dahil sa maraming mga kahirapan na sunod-sunod, ang mga taong umaasa sa Diyos ay tila baga nawalan na ng pananampalataya. Katulad ng kanyang sinabi, pagdating ng anak ng tao, meron pa bang pananampalataya? Dahil susubukin sa maraming apoy na sunod-sunod, sabay-sabay, ang mga pananampalataya ng mga tao. Pero madami ang matitisod. Marami ang mga matutumba at hindi na sila makaka-recover. At gustong itumba yung iba. Kanilang i-trade in yung madami. Verse 11, maraming lilitaw na mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Nandito na naman yung paglitaw ng mga propetang ito. At pagligaw nila madami in the last days. Teaching about Christ, teaching and representing Jesus, but are making more people not saved but lost. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, diba? Bago mangyari yung mga trahedyang ito, yung mga persecutions na ito, yung mga kalamidad na ito, etc., nandun na itong mga bulaan na ito. At interesting, kung ito ay nagsimula last century, before last century, noong 1800s, naglipa na yung mga tinatawag na mga Christians at founders ng iba't ibang grupo. Pero meron silang mga kakaibang mga turo tungkol sa Christianity na alam natin hindi lang hindi biblical, kundi nagbo-border siya sa outright against the Bible and against God, therefore antichrist, at devilish dahil ito ay hindi nakakapagligtas. At madaming mga grupo ng mga itinatag ng mga Christian groups katulad ng Latter-day Saints ng Mormonism, Jehovah's Witnesses, and the likes. Dito sa Pilipinas, nandun yung INC o Iglesia ni Cristo na grupo na tinatawag na sugo ang kanilang founder. Pero iisa lang ang sugo dahil ang sugo ay si Jesus. Diba? Sa John 3:17 siya ay tinatawag na sugo. Dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos, ang pag-ibig ng madami ay manlalamig. Hindi lamang yung kanilang pananampalataya sa kanilang paghihintay sa Panginoon at pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, subalit yung kanilang pag-ibig. Ang pag-ibig dito ay yung word na agape. Hindi ito pag-ibig ng kahit sino lang sa kanyang kapwa, kundi pag-ibig ng Christian na filled ng pag-ibig ng Diyos. Manlalamig yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Dahilan sa mga nangyari, mga kahirapan na dinala ng mga salot at iba pa, ay mas lalong manlalamig yung mga tao. At dahil malamig yung mga tao, sa verse 13, sabi niya, ngunit siya na makapagtiis hanggang wakas ay maliligtas. Paano ka makakapagtiis sa lamig? Ikaw ay magpapainit. Silang mga maiinit sa Panginoon. Sila ay magtitiis at sila ay maliligtas. Sila ay maitatawid sa kalagayang ito. Makakaya nila itong kalagayang ito dahil pananatili nila yung sarili nilang mainit, mig na environment. Sa verse 14, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipangangaral muna sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng mga bansa pagkatapos ay darating na ang wakas. In the middle of this trials, this persecution, these deaths, these destructions, at sa lahat ng mga false prophets na ito at false teachers na ito, ang mga maiinit sa Panginoon, ang mga mananatiling mapagtiis hanggang sa makamtan nila yung kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa ay mangangaral at the same time. Three things ang makikita natin dito sa verse na to. Kasi sa gitna ng lahat ng mga bagay na nangyayari, ay mangangaral yung mga tao in the last days. Diba? At yung pangangaral na sinasabi niya dito ay sa buong daigdig. At imposible itong mangyari last century or even 50 years ago kung walang technology katulad ng internet. Posible na ngayon mapangaralan ang lahat ng mga tao sa buong mundo kasi halos buong mundo ay
covered na ng tinatawag na internet. At pwedeng ma-livestream sa isang podcast, ma-broadcast yung pangangaral ng mga tao tungkol Jesus. At ang mga tao, meron lamang silang smartphone, mapapakinabangan nila ang mga pangangaral na ito. Even our teachings at preachings ay pwedeng mapangaralan ang maraming mga tao kapag ilalagay natin sa mga social platforms katulad ng YouTube, Twitter, FB, at pa. So, ang sinasabi ng verse na ito ay tungkol sa global preaching na dadalhin ng internet. At ngayon lang nangyari yan. Since the early 90s hanggang ngayon ang internet, kaya pwede na nating ipangaral sa buong mundo ang Ebanghelyo. Sabi niya ang Ebanghelyo na magiging patutuo sa lahat ng mga bansa. Di lamang ito mangangaral sa lahat sa buong daigdig, kundi patutuo sa lahat ng mga bansa. This is speaking about the Christian's calling of being a witness. Being a witness. At ang patutuo sa Acts chapter 1 verse 8 or being a witness ay yung mga spirit-filled. Kung ang mga false prophets ay meron silang mensahe, deceiving and making more people lost, yung mga patutuo o witnesses ng Panginoon, being filled with the Holy Spirit, they became modern prophets of God, countering the false prophets and bringing the true message of salvation to all the world. So, nandito yung movement na ginagawa ng Panginoon. Bakit niya binubuhos yung Holy Spirit sa lahat ng mga tao sa huling araw? Para mag-raise up siya, mag-build siya ng grupo ng mga tao to counter the flood of false prophets and false prophecies and fabricated truths na hindi nagli-lead sa salvation, kundi sila ay perverted truths about Jesus Christ or perverted lies about Jesus Christ in order to deceive and to lie, not to save but to make people more lost. Pero tayo din ay filled at pinifill ng Holy Spirit to counter that. Pangatlo, katulad ng alam natin, di ba? Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. So, ang mga maiinit, sila yung magiging kabaliktaran ng mga nanlalamig. Pero paano natin mapapainit yung mga sarili natin in the last days na napakaraming mga kalagayan na nangyayari sa buong mundo at tayong lahat ay apektado, pinipersecute tayo at tayong lahat ay apektado? Keep on preaching and teaching the gospel of the kingdom. Kasi doon tayo mag-iinit, doon natin makikip yung ating mga sarili until salvation comes, until Jesus comes. Ganito ang gagawin ng mga tao upang manatili silang maiinit sa Panginoon at therefore sila'y matatagpuan ng Panginoon na karapat-dapat. Mangangaral sila ng Ebanghelyo. Okay? At darating ang wakas. Mayroong wakas ng lahat ng sanglibutan kasi ilalatag ng Panginoon dito yung bagong muhon at pundasyon ng bagong lupa na kanyang pinangakong tatahanan ng kanyang mga bayan. Counter movement ang pangangaral ng Ebanghelyo during internet days, ngayong last days, laban sa mga magsisilitaw na hilaw at bulaang propeta na ang gusto lang ay magligdami. Paulit-ulit na sinasabi ito ng Panginoon. Sa Matthew 24 verse 15 to 20, ito ay nangyari na sa mga Hudyo kasi ito'y tungkol sa mga Hudyo ng before at saka during the fall of Jerusalem noong 70 AD. So wala yung kinalaman sa ating modernong buhay. Sa verse 15 to 20, tungkol ito sa 21, 22, tungkol ito sa Great Tribulation bago ang second coming ni Jesus na sinasabi at warning sa atin na nangyari sa buong mundo. Sa verse 24, ito ay sapagkat may lilitaw na mga bulang Mesiyas o
Kristo at mga bulang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kamangha-mangha. Sa gitna ng tribulation, dadating na naman itong mga bulang Mesiyas at mga bulang propeta. Ililigaw ang madami, kahit na ang mga hinirang, sabi niya. Hindi na lamang yung mga unbelievers, doubters at skeptics, kundi kahit na yung mga hinirang, sila ay maililigaw ng mga bulaang Mesiyas at propeta. Sila ay plural. Nagpapatuloy na nandadaya. Paano nila madadaya yung mga ilan na nagpanatiling mainit yung kanilang mga sarili dahil sa panlalamig ng sanglibutan laban sa kanila? Nangangaral sila ng ebanghelyo. Okay? Pero sila pa din ay pwedeng madaya dahil ang mga dadating ay mas makakapangyarihan. Magpapakita sila ng mga kababalaghan at mga kamanghamanghang upang iligaw ang madami, sabi niya. What if magkaroon ng mga grupo o kaya ng isang tao na makakaimbento ng mga gamot sa mga pandemya o mga mahihirap na problema sa hinaharap ng mundo natin? Gagawing tagapagligtas ito ng mga tao. Jujusin nila itong mga ganitong uri kung sakali. At tila baga ito yung sinasabi ng Panginoon dito. Magkakaroon ng mga nakakapagbigay sagot, nagbibigay ng sagot, at ang mga himala at mga kababalaghan na pwede nilang gawin, kamanghamanghang mga bagay, hindi lamang mga miracles na nagbibigay ng sakit, gamot sa mga sakit o kagalingan sa mga sakit, subalit kahit naman ng mga problema sa politika, mga problema sa ekonomiya at iba pa. Katulad ni Hitler, di ba? Pero sila ay magliligaw ng madami at kahit ng mga hinirang ng mga bayan ng God. Verse 26, kung sasabihin nga nila sa inyo, narito siya ay nasa ilang, huwag kayong ta. Kung sasabihin nila, siya ay nasa silid, huwag ninyo itong paniwalaan. Ano ang tungkol dito sa nasa ilang at nasa silid? Na huwag puntahan at huwag silang paniwalaan. Ito yung sa mga huling araw, greatest among the false Christians, false messiahs, at saka false prophets. Kung sinabi niya dun sa mga unang mga binanggit niya 3 times, maraming mga bulang propeta, maraming mga bulang Kristo na dadating. Pero yung pinaka sikat at pinakamalaking mga bulaan na mga mangangaral at mga propeta ay nasa ilang. Huwag nyo silang pupuntahan. Ang ilang sa Bible ay unang binanggit sa time ng Old Testament. Dito nagliwaliw ang Israel for 40 years. At sa Middle East yan. At ang sabi ng iba ay sa Saudi Arabia. Merong isang prophecy na interesting sa Isaiah 21 verse 1. Ang mensaheng ito ay tungkol sa ilang na malapit sa tabing dagat. So ito ay tungkol sa wilderness near the sea. Sa verse 13, sabi niya, ang mensaheng ito ay tungkol sa Arabia. Kayong mga mamamayan ng Didan na pulupulutong na naglalakbay at nagkakampo sa mga ilang ng Arabia. So, yung ilang at lugar na nasa tabi ng dagat ay ang Arabia sa Bible. Makikita natin dito sa mapa yung pinanggalingan ng Islam na relihiyon sa Mecca na nasa Saudi Arabia at nasa tabi siya ng tinatawag na Pulang Dagat o Red Sea. Isa siyang diserto na ang Saudi Arabia. So, siya, malamang yung sinasabi ni Jesus dito na sa mga huling araw ay malaking representative o nagre-represent ng false na teaching. Pero sabi niya, huwag kayong pupunta. At interesting, kasi ang religion na ito ay pinupuntahan taon-taon ng mga deboto sa Ramadan, sa tinatawag nilang Hajj. Yung pangalawa, sabi niya, kung sasabihin nila siya ay nasa silid, yung isa pang bulaan, na mga ngaral sabi niya, nasa silid, huwag din nyo itong paniwalaan.
Ano ang ibig sabihin nito in the last days? Nangangaral sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, pero bulaan sila, dinadaya nila yung mga tao at yung mga hinirang, pero siya ay nasa silid. Sa National Geographic article noong 2013, nung ginawang inihalal na Pope Pope Francis, sabi niya, smoke at the Vatican, how do they do it? Okay? So, kapag black yung smoke, wala pa. Kapag white yung smoke, sa Sistine Chapel, ay meron na silang napili. Sino ang namimili? Mga kardinal. Papasok sila sa silid sa Sistine Chapel at sila ay nagbobotohan. What happens when cardinals elect a pope? At yun yung ginagawa ng mga cardinals in order to elect a pope. Nasa isang silid sila ng pribado at di sila alis doon hanggat meron ng bago pa. So yun ba yung sinasabi niya dito? Mga bulaang propeta at mga bulaang aya? Di ba? Matthew 24 verse 5, 24 verse 11. Pero yung in the last days, yung pinaka last days of, i-represent yung mga bulaan na magliligaw ng madami kahit ng mga hinirang ng dalawa. Mula sa ilang at mula sa silid. Kung totoo ito, ay nasa mga huling araw tayo na totoo. Kasi ito yung dalawang uri ng relihiyon, Islam at Catholicism, na majority ang membership niya sa mundo. At sabi niya, huwag ninyo siyang niwalaan. Pero madami nang naniwala. Kasi ang totoong Kristo, kapag dumating siya, ay hindi dito magmumula. Kasi sabi niya, hindi sa ilang sa Saudi Arabia at hindi sa Roma. Di siya doon babalik actually kasi hindi siya doon nanggaling. Babalik siya sa Israel kasi siya ay isang Israelite at Hudyo si Jesus. Sabi niya ito ay sapagkat kung paano ang kidlat ay nagbumula sa silangan at hanggang sa kanluran. Nakikita sa kanluran, gayon ang pagdating ng anak ng tao. Si Jesus Christ ay dadating at pakikita siya ng buong mundo. Matthew 24 verse 28. Ito ay sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buitre. Pag dumating si Jesus, katulad ng pagtitipon ng mga buitre or vultures, carrion birds, na kumakain lang ng karne ng mga bangkay ng mga hayop, na parang ganun si Jesus. Anong ibig sabihin nito? Ito ay prepared. Matthew 24 verse 28, di ba? Si Jesus Christ, kapag dumating siya, pupunta siya sa lugar kung maraming mamamatay. Sa Ezekiel verse 4